So, eto guys, yung nakikita natin na for some of you, maaari nagkakaroon talaga ng problema sa relationship. Sa, ano to guys, no? Sa romantic relationship guys. Kasi, meron talagang naninira sa relationship nyo. May umaahas sa relasyon nyo mga kapiksi. Pwedeng, ano din to guys, kabet or may stress na palaban, no? Sometimes, or may mga ganun talagang kabet guys na kung sino pa yung kabet, mas palaban pa sila, mas entitled pa sila kaysa dun sa mga legal na person. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong March ay sa March 18, tapos yung next na New Moon naman natin ay sa 17 mga kapiksi, April 17. So, ang reading na to ay para sa period na yan. Ito yung ating moon message, guys. Communication is key. No? So, kailangan natin ng masusing communication, guys, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin para ma-resolve yung mga issues. Hindi tayo magkaroon ng conflict with other people, guys, no? So, kailangan mahinahon, no? Mahinahon palagi ang ating isipan tuwing tayo nakikipag-usap. Iwasan yung mainitin ng ulo, guys, okay? Kung gusto na, kailangan kalmado palagi, guys, okay? Alright. So, attune to the moon, write a list of all the people you love most and see if you're prioritizing them. So, dun sa contacts nyo, guys, no, sa cellphone nyo, meron kayong mga contacts doon. Tingnan nyo kung sino, isa-isa nyo yung listahan, tingnan nyo kung sino yung mga importante sa buhay nyo, and make sure na you're always connected with them. Make sure to always connect with them, mga kapiksi. Okay? Kailangan, importante na pahalagahan natin yung relationship natin, especially sa ating family, guys. Additional meaning nitong card na to, guys, time to tell someone how you feel, kung ano yung nararamdaman nyo with other people, sabihin nyo and be honest with your feelings, guys, no? Don't be all in your head and not in your heart. Kailangan palaging balance, guys, yung puso natin at saka yung emosyon natin. Hindi pwedeng lamang yung isa. So, dapat palaging balance yan. Someone is flirting with you. Have you noticed, guys? So, sa mga nakikipag-flirt, okay lang makipag-flirt kayo sa mga jowa nyo. Kung kayo ay meron ng specific person, wag na kayo makipag-flirt sa ibang tao kung kayo ay taken na. At saka, kung kayo naman ay single, make sure na yung fini-flirt nyo is mga single din and available. Wag kayong makikipag-flirt sa mga may jowa, guys, no? Matinding karma yung sasapitin nyo, Aquarius. Alright? Okay. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga kapiksi. So, shuffle natin to, guys. Ito naman ay sa love. Tingnan naman natin yung mga love situation nyo. Kung ano lang yung maka-resonate sa inyo, guys, ha? Kasi iba-iba kayo ng mensahe. So, ito yung cutting out, mga kapiksi. Ito yung putol, no? Pagputol ng relationship, separation. For some of you, maaari kayo magkaroon ng hiwalayan. Yung iba sa inyo nagkakaroon na ng emotional gap, no? May mga gap na sa relasyon, sa communication. Pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict, guys, no, sa communication, kaya nagkakaroon ng, ibig sabihin hindi nagiging maayos yung communication, guys, no. For some of you, pwede nagkakaroon na ng mga silent treatment, cold treatment, ghosting, ganyan, gaslighting, no. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan. Eto, guys, no, may ahas may ahas sa relasyon. Pwedeng ito rin yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng separation or hiwalayan. Ibig sabihin may umaahas sa relasyon nyo, mga kapiksi. So, this can be a third party na ahas. Pwedeng kabet, mistress, guys, or pwede rin na mga kaibigan, in-laws, any third party na tao na
naninira, no? Naninira. Ang intention ay manira or sirain yung relationship nyo, mga kapiksi. Alright? And another message, guys, is eto yan. So, for some of you, pwedeng option ka lang ng person mo. Ibig sabihin, hindi committed yung relationship, mga kapiksi. You're just one of the many, no? Hindi, ibig sabihin, pwedeng marami kayo, guys. O kaya naman, yung tipong short term lang yung intention ng person mo, hindi siya pang matagalan. Yung iba nga, guys, pwedeng hindi kayo in a relationship talaga, no? Pwedeng ano lang kayo nitong person mo, yung tipong situationship. Ang hirap kasi nowadays, ang dami-daming term ng mga Gen Z, ewan ko ba. So, syempre, kailangan makarelate sa mga Gen Z din, no? But, so for some of you, pwedeng nasa situationship or situationship stage kayo ng person na yan. No label at all, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Moon at saka yung energy ng Aquarius. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, meron tayong money shaker jars at saka itong mga bracelets, guys. Ito yung WhatsApp number natin, guys, nandito sa screen. I-chat nyo lang ako dyan, guys, no? So, Aquarius kayo in represent ng Mother of Swords. Guys, ang dami nang sumasakses sa money shaker jars, kaya wag na kayong magpahuli, mga kapiksi. So, ito yung ating moon energy. Meron din tayo dito another presence ng earth sign, another earth sign, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So, ito, guys, yung nakikita natin na for some of you, maaari nagkakaroon talaga ng problema sa relationship. Sa, guys, no? Sa romantic relationship, guys, kasi meron talagang naninira sa relationship nyo, may umaahas sa relasyon nyo, mga kapiksi. Pwedeng din to, guys, kabet or mistress na palaban, no? Sometimes, or may mga ganun talagang kabet, guys, na kung sino pa yung kabet, mas palaban pa sila, mas entitled pa sila kaysa dun sa mga legal na person. And itong person na to, parang gagawin niya ang lahat, maagaw lang sa'yo yung jowa mo, mga kapiksi, or kung hindi man niya maagaw, magkasira kayo. Yun yung intention niya, parang para sa kanya, lalo na kung itong third person na to is naging biktima rin, no? So let's say for example, baka hindi niya rin alam na kabit siya, tas nalaman niya nakabit pala siya, tapos hindi siya yung pinili ng jowa mo, but dahil doon parang hindi siya nagpapabaya, kumbaga hindi niya papabayaan na maging maligaya yung jowa mo sa feeling mo, no? Parang sisirain niya yung relationship niyo para makagante. Itong person na to, guys, meron siyang intention na makagante if ever na hindi siya yung pinili ng person mo. Okay? And for some of them naman, talagang yung iba gusto nila na makuha yung person mo, mga kapiksi. So, yun yung medyo baka marami na naman mag-alboroto dyan sa comment section. Gigil na gigil sa kabit, guys, no?
So, comment down below, no? This will not resonate with all, guys. Pero kung ganyan yung sitwasyon nyo, comment down below. If naka-resonate kayo dyan, guys, meron tayong mga subliminals, pampawala ng kabit, pampawala ng balakid, pampaloyal, at saka para ikaw ang piliin. So, yung 4 na subliminal na yun, guys, yun yung best recommended ko sa mga third party situationships. And also meron din tayong course paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So pwede nyo rin yung pakinggan, mga kapiksi. Alright, and ito naman, guys, ay for some of you, parang nasa katinoan kayo, nakaka-survive kayo kasi merong pang mga taong nagmamahal sa inyo, like your family and friends. Nandyan sila para tulungan kayo na mag-heal, lalo na, guys, kung meron kayo mga anak, no? So yung mga anak nyo, guys, sila yung pinagkukuhanan nyo ng lakas, sila yung nagiging inspirasyon nyo to move forward para sa kanila, kaya kayo nakaka-survive pa, mga kapiksi. And yung iba naman sa inyo, guys, parang mas nagiging malinaw na sa inyo yung sitwasyon nyo right now. Kung anong gagawin nyo, kung magstay pa ba kayo dito sa ganitong klaseng sitwasyon or mag-move forward na kayo with your life na kayo lang, no? Nakikita rin natin dito na yung iba sa inyo tipong nag-iipon lang, mga kapiksi, para makaalis. Meron talagang separation. So parang more on love reading ito, guys, although hindi naman talaga love reading, pero malaki yung energy ng conflict sa relasyon. So ito, guys, yung nakikita natin na for some of you, maaari talaga magkaroon ng hiwalayan dito, guys, dahil sa matitinding conflict sa sitwasyon nyo. And for some of you, yung tipong nag-iipon lang kayo ng pera, lalo na kung wala kayo masyadong pinagkakakitaan, guys. Parang nag-iipon lang kayo ng pera, or pwedeng nag-iipon din kayo ng lakas ng loob, para umalis or kumawala dito sa relationship na to. Sometimes kasi, di ba, meron tayong mga kapiksi na depende sa kanilang asawa pagdating sa financial na aspeto. That's because yung iba sa inyo, baby pa yung mga anak, maliliit pa, so hindi talaga magkatrabaho. But yeah, so yung nakikita natin na for some of you, talaga nag-iipon kayo, guys, para makaalis na kayo dyan. So you do what is right, kung ano yung komportable sa inyo, mga kapiksi. And ito naman, on the good side yan, sa wakas may maganda din. So ito naman, guys, nakikita natin na makakabangon din kayo despite nitong mga mga problema sa relasyon. Yung iba sa inyo talaga magfo-focus sa kaperahan, magfo-focus sa money, mga kapiksi, no? Kasi gusto nyong ma-revive yung buhay nyo, gusto nyong makabawi sa sarili nyo, guys. So kasabay nitong yung iba, if ever man, no, na mag-separate kayo, or even if hindi kayo makapaghiwalay, guys, nakikita natin na babangon kayo on your own. Kaya nga yung iba nag-iipon, no? And mas magfo-focus kayo sa inyong kaperahan, mga kapiksi, sa inyong pagkakakitaan. With the intention na talagang mapaunlad nyo yung sarili nyo, yung buhay nyo, hanggang sa makayanan nyo na maging independent, or makayanan nyo ng mag-isa, guys. Okay? And yung iba naman, yung mga walang problema sa relasyon and okay na okay yung relationship nila, guys, ang nakikita natin na nagle-level up pa yung inyong pamumuhay, guys. Matayog pa yung inyong maaaring marating sa buhay. And there's also room for collaboration with you, mga kapiksino. Yung iba, I'm sensing na para nag-iisip kayo magnegosyo ng may kasosyo, no? May kasosyo, mga kapiksi, or kung meron man kayong mga negosyo na, guys, nararamdaman natin na parang mas lalo pang mag-e-expand yung mga business nyo, guys. And kung kayo naman ay mga independent or mga freelancers, guys, no, nararamdaman natin na unti-unting tumataas, no, yung antas ng inyong pamumuhay, guys. So talagang umuunlad at umaasenso kayo, mga kapiksi. Okay? So yeah, tuloy-tuloy nyo lang yan, guys. No, focus tayo, guys, palagi dun sa positive. Huwag kayo masyado magpa-apekto sa mga problema, if ever man na nakaresonate kayo dun sa mga relationship problems natin, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. For more tarot readings, eto, guys, i-mind nyo na itong mga pag-asenso, pagbangon, no?
Yeah. So, for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.